Isa na namang modus sa halalan ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections. Ito yung umano'y pag-aalok ng isang grupo ng sure win sa eleksyon kapalit ang milyong-milyong pisong halaga ng bayad. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Audrey, wala pang eleksyon pero talamak na ang mga sumusubok na manamantala sa darating na halalan. Katunayan, ang Commission on Elections may binabantayan ng isang grupo na nag-aalok umano sa mga kandidato na tulungan silang mandaya sa darating na eleksyon. Sa halagang 50, 70 hanggang 100 million pesos, sure win ka na sa darating na eleksyon. Yan umano ang inaalok ngayon ng ilang grupo sa mga tatakbong kandidato sa 2025 national at local elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, base sa mga natanggap nilang sumbong, may mga umiikot na grupo at nag-aalok ng ganitong modus, lalo na sa Visayas at Mindanao. Ang lantaran paanya nilang alok, kayang-kayang dayain ang resulta ng darating na eleksyon sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga automated vote counting machines. Ilang buwan na nakalilipas, sinabi ko po na nung mga nakarang eleksyon, lagi po kasi may mga naglipanan na sindikato o kahit mga hindi po sindikato, mga ordinaryong tao na sinasabi may contact sila sa COMELEC, kaya nilang panalunin kayo kahit hindi magkampanya, magbayad lang ng 50 million, 70 million, 100 million. Sana po, ipaaresto nyo ang lahat ng yan. Sana po, wag natin papayagan na lukuhin po tayo ng mga yan o linlangin. Hindi po totoo yan. Pero sabi naman ng Commission on Elections, napaka-imposible ang alok na ito ng mga grupo dahil hindi naman mamamanipula ang resulta ng mga makina ng Miro Systems Company Limited, ang fast-track provider para sa 2025 elections. Sabi pa ng COMELEC, scanner lang naman ang mga makina at sa transmission naman ng mga boto, agad ding makakakuha ng resulta ang lahat ng stakeholders tulad ng NAMFREL, PPCRV at iba pa. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC sa Bureau of Investigation para imbestigahan ang mga nasa likod ng modus. Huwag niyo pong paniniwalaan yung mga manlilinlang, manloloko na yan na gusto lang kayong perahan. Kaya nga sumulat na rin po tayo sa NBI. Matagal na rin, humihingi tayo ng tulong sa National Bureau of Investigation na sana po masawata ang mga taong ito. Panawagan naman ng COMELEC sa mga kandidatong naalok ng ganitong modus, huwag matakot magsumbong sa komisyon. Mas mabuting mahuli agad ang mga ito dahil klarong paglabag ito sa batas. Samantala, bukod naman sa mga alok na pandaraya sa eleksyon, may mga na-monitor din ng COMELEC na nananamantala naman sa substitution sa mga uupong representative para sa party list. Kaya naman ang COMELEC maghihigpit na rin sa substitution sa party list at mula sa dating 5, 10 na ang ilalagay o isusumite ng mga pangalan sa listahan na maaaring maging representative ng mga party list. Ang ating pong nasa isip, kung yan po ilalabas man o hindi lalabas, siguro po maganda. Ang i-require namin submission ng list of nominees, 10. Bawat isang partido, political or organization or party, 10. At pagkatapos noon, wala na pong dagdag. Napakadami sa ating nakikita ng mga talagang sinasamantala. Well, aminin na natin, maaaring loophole yun ng batas. Audrey, sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon ng Commission on Elections at humingi na nga ng tulong dito sa NBI para nga imbestigahan yung mga nasa likod ng ganitong uri ng modus na eleksyon. At sinisiguro naman nila na magtutuloy-tuloy ang investigasyon hanggang mahuli ang mga nasa likod nito. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.